Magandang araw po mga kaibigan. Nandito na naman po ako. Pasensya na po, medyo natatagalan. Ngayon nga, parang hindi pa matutuloy kasi nagkaroon ako ng konting trangkaso. Dahil may nag-request sa akin na gumawa ng tinumis, hindi ko siya matanggihan. Ilan sila naghihintay ng mga subscriber ko. Ngayon, ang gagawin po natin tinumis, yung my own version tinumis. Ang ano po natin, crispy tinumis. Ang mga ingredients po, ito. Ito po yung batok siya, tsaka kasim. Minix ko na, na-boil ko na yan. Tapos, ito po yung yung intestine naman loob, pero nilinis ko po yung mabuti. Ngayon, kung gusto niyo po malaman kung paano paglinis niyan, mag-message lang kayo sa akin. I-video natin kung paano paglilinis. Tapos, ito po yung bulaklak niya. Siya po yung gagawin nating topping sa crispy tinumis. Ito po ang mga ingredients niyan, yung sabaw na pinaglagaan, tapos yung blood niya. Tapos, ang tinumis po kasi, pagkakaiba nung sa dinuguan, ang gamit po natin sampalok. Ito po, yung murang daw sampalok, kinuha ko pa dyan sa bonsai ko. Kasi walang available sa market. Ito, meron. Yung pinakuluan ko na po ito, kaya fresh na lang natin mamaya. Tapos, ang importante po, maraming bawang, sibuyas, tapos may luya. May tanglad po tayo, may sili, at saka laurel. Tapos, the main course na nagpapasarap, patis. Yan po. Tsaka asin lang. Di po tayo maglalagay ng mga bechin-bechin or whatever kasi malalasa na sila. Tapos, olive oil o vegetable oil. Ngayon, igigisa na po natin siya. May paminta rin pala ito. Ito na po siya. Kunti lang oil. Ma-fry lang yung garlic. Ito po, nilagyan na po natin ng konting oil. Olive oil po ito, pwedeng vegetable oil. Kasi ma-oil na ito, konti lang lagyan natin. Ngayon, importante po, maraming bawang. Yan. At dahil tinumis siya, hindi natin siya masyadong iba-brown. Ang bawang, masarap i-brown pag may sabaw na lagyan natin pagkain. Pasensya na ho kayo kasi ako may ubo-ubo pa. Nahiya lang ako dun sa mga subscriber na nag-iintay sa tinumis ko. Tinumis from Bulacan. Ito po, sunod po natin yung onion. Sabay na po natin itong luya. Pag nagtitinumis po sa amin, may luya. Kasi ang blood po, malansa yan. Ewan ko lang po sa iba kung naglalagay silang luya, pero kami sa amin, naglalagay sa amin. Nagdalat ng pagkain na may dugo, isda, or karne na may dugo, may luya dapat. Ngayon po, isasangkot siya na po natin yung mga sangkap niya. Ito po yung intestine. Pero malinis na malinis po ito. Hindi natin siya medyo ma-fry ang kote. Sinalo ng lasa niya. Sunod naman po natin itong kaasim at saka ito yung batok niya. Bawa na po. Hindi. Para ang sarap na kumain. Ngayon, ito po yung patis fish sauce. Yan po ang magdadala ng lasa. Mga 2 tablespoon pwede lang. Kahit wala ng bechin, okay na po. Tapos, konting asin. Ang bango. Ngayon, nalagyan na po natin si tanglad. Yan.
tsaka laurel. Nagbibigay po ito ng aroma. Yan. Bango-bango. Ngayon, takpan po natin ng mga 5 minutes kasi ilaga na siya, luto na siya para ma-absorb lang po yung mga ingredients niya. Yan. Ngayon, ayan. 5 minutes na, ang ganda na niya. Nakasangkutsa na siya. Naka-stir fry na siya. Ayan. Ngayon, ilalagay naman po natin si paminta. Bango. At saka ito si dahon na murang sampalok. Yan ang tinumis. Ngayon, ito rin pong bunga niya. Binoil ko na ito para naka-ready na. Ngayon, isasabaw natin mismo pinagpakuluan ng deli. Ay, ng ano ba tawag dito? Ang bato at saka ano. Kasi pasensya na po kasi may lagnat ako pero okay lang. Enjoy naman ako magluto. Nag-message nga po sa akin, ang tawag sa akin, Princess ng Kusina. Ano ba yan? May title na pala ako. Tapos dito sila na magluto ako, mag-upload. Naku, gusto ko nga palagi Kaya lang, busy anak ko. Ngayon, lagyan na po natin siya. Yung paasin niya. Bango. Ikain na natin yun. Para makuha natin yung tamang asin. Ikain mabuti. Kung wala naman po, halimbawa, yung mga nasa Amerika, katulad na nag-request sa akin, nasa Amerika siya, pwede naman kayong gumamit ng powder na sampalok. Tapos, ang ilagay niyo dahon ng sili. Ay, napakabango po. Dapat maglalagay akong dahon ng sili. Yan, wala akong makita ngayon ng sili. Lagay ko na po lahat yung sabaw niya. Wow! Hintayin po natin siyang kumulo. Andyan na po yung tanglad at saka yung laurel, paminta. Mga nagbibigay po ng aroma yan. Takpan po natin ng 5 minutes. Tapos yung dugo naman ilalagay natin. Po chichikin. Oh, okay na. Bango-bango. Ngayon, lalagyan na po natin si blood. Pero unti-unti lang po kasi baka mapasobra. Konti muna po, baka mapasobra eh. Sige na nga. Lagyan na natin lahat.
Hintayin po natin siyang kumulo, matuyo ng konti. Tama-tama lang pala yung vlog. Ayan. Takpan po ulit natin para hindi lumabas ang lasa. Ating pong chicken. Wow! Yummy! Okay na, ready na itong ating tinumis na ginawa natin ng version na crispy tinumis. Yan na po siya. Atin na po siyang sasandokin. Ito po, nakaredy na ang inyong tinumis na crispy. Lalagyan na po natin yung bulaklak niya. Itatapping natin. Yan. Wow. Crispy tinumis. Pwede na po kayong mag-inventory na inyong sarili nyong version. Pero ito, sarili kong version yan. Yan po siya.